Mga kababayan, mga senior citizens, mayroon akong balita ngayon na talagang dapat ninyong pakinggan ng mabuti dahil ito ay tungkol sa 1,000 Universal Pension Bill na sinasabing pasado na. Kung kayo ay senior citizen, is pensioner, GIS pensioner, o kahit hindi pa kasapi ng anumang pension system, kailangan ninyong malaman ang totoong kalagayan ng panukalang batas na ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ipasado? Ano ang mga kondisyon at paano ito makakaapekto sa buhay ninyo araw-araw? Manatili lang kayo dahil ipapaliwanag natin ito sa pinakasimple at pinakamalinaw na paraan. Una sa lahat, mga kababayan, importante na maintindihan natin kung bakit ito malaking usapin para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Marami sa atin ang umaasa lamang sa maliit na pensyon o walang regular na kita. May mga senior na umaasa lang sa tulong ng mga anak, sa SF pension, sa GIS pension, o sa social pension para sa mga indigent senior citizens mula sa SEFI. Kapag may bagong batas na nagsasaad ng dagdag na pondo o universal na benepisyo para sa mga senior, malaking pagbabago ito sa kalidad ng buhay kung matutuloy at maipapatupad ng maayos. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang Universal Pension Bill na ito. Sa madaling salita, ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng karagdagang halaga na sinasabing umaabot sa 1,000 para sa mga senior citizen, kabilang ang mga walang umiiral na pensyon. At posibleng pati ang mga kasalukuyang tumatanggap na ng GIS o social pension. Ang konsepto ng e-universal dito ay nangangahulugang sinusubukang abutin ang mas malawak na bilang ng mga senior citizen sa bansa, hindi lang ang mga may kontribusyon sa TSEF o GSIS. Pero mga kababayan, dito ako dadalhin ninyo sa importanteng punto. Ang sinasabing ipasado na ay maaaring tumutukoy sa pagpasa nito sa isang antas ng proseso ng pagbabatas, halimbawa, pagpasa sa isang komite o pagpasa sa isang chamber ng Kongreso, tulad ng Kamara de Representante o Senado. Hindi pa ito kinakailangang nangahulugan na ito ay naging ganap na batas. Sa proseso ng pagbabatas sa Pilipinas, ang isang panukala kailangang dumaan sa maraming hakbang, komite, second reading, third reading sa Kamara, pagkatapos sa Senado, pagsasanib ng bersyon kung magkaiba, at sa huli, pirma ng Pangulo bago ito maging batas. Kaya kung sasabihing kipasado na, dapat nating tingnan kung anong yugto talaga ng proseso ang tinutukoy. Mahalaga ito dahil maraming senior na akala agad ay matatanggap na nila ang pera, pero ang totoo, maaaring nasa unang hakbang pa lamang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa eligibility, sino kaya ang posibleng maapektuhan o makatanggap nito? Sa pangkalahatan, ang mga panukala ng ganitong uri ay nakatutok sa mga Filipino senior citizens na may edad 60 pataas. Maaari ring isama ang mga kasalukuyang benepisyaryo ng Social Pension Program ng SEFI, na kadalasang nakatutok sa mga indigent senior citizens, ibig sabihin, ang mga walang sapat na kita o walang regular na pensyon. Sa ibang mga panukala, isinasama rin ang mga senior citizen na may pensyon mula sa SEFI o GSIS bilang karagdagang ayuda sa kanilang umiiral na pensyon. Mahalagang tandaan, mga seniors, na hanggat hindi opisyal na nailalathala ang detalyadong Implementing Rules and Regulations o AT, hindi rin tayo dapat magbigay ng tiyak na sagot tungkol sa kung sino eksaktong kwalipikado. Ang pangkalahatang prinsipyo lamang ang masasabi natin, edad, katayuan bilang senior citizen, at posibleng income bracket o status ng pensyon. Kapag may opisyal na anunsyo mula sa ahensya, tulad ng FEFE, YSFE, o GSIS, doon na lang dapat tayo umasa para sa tumpak na detalye. Ngayon, dito tayo pupunta sa bahaging dapat talagang pakinggan ninyo ng mabuti, mga kababayan, ang mga posibleng risk, delay, o disqualification. Una, dahil ito ay isang panukalang batas, posible itong magbago habang dumadaan sa proseso. Maaaring mabago ang halaga, ang mga kwalipikasyon, o kahit ang saklaw ng programa. Pangalawa, kahit na maipasa na ang batas, kailangan pa rin ng pondo mula sa gobyerno bago ito maipatupad. Kung walang sapat na budget na inilaan, posibleng maantala ang implementasyon o ipatupad ito sa paunti-unti, hindi agad-agad sa lahat. Pangatlo, mag-ingat tayo sa mga maling impormasyon o fake news na kumakalat sa social media. Madalas, may mga video o post na nagsasabing kumpirmado na, ipapamigay na sa susunod na buwan, o mag-apply na agad, gamit ang mga hindi opisyal na link. Mga kababayan, huwag tayong magbigay ng personal information, lalo na ang bank details, sa mga hindi kilalang website o sa mga taong nangangako ng instant na pera kapalit ng konting bayad.
Ito ay isang paraan ng scam na nagtatarget lalo na sa mga senior citizens. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa schedule o timeline. Sa kasalukuyan, mga kababayan, walang opisyal na petsa na ipinapahayag para sa pagsisimula ng implementasyon ng I-1,000 Universal Pension Bill sapagkat nasa proseso pa ito ng pagbabatas. Kung sakaling maipasa ito at malagdaan ng Pangulo, karaniwang may effectivity date matapos ang ilang araw o linggo mula sa publikasyon nito. Pagkatapos noon, maaaring kailanganin pa ng mga implementing agencies tulad ng FEFE, ICC, OGSIS na maglabas ng kanilang sariling alituntunin bago tuluyang ipamahagi ang benepisyo. Kaya, mga seniors, huwag tayong magmadali sa pag-asa ng eksaktong petsa. Hintayin natin ang opisyal na anunsyo mula sa mismong ahensya. Habang naghihintay tayo, mahalagang malaman din natin ang ibang umiiral na benepisyo na maaaring matamasa ng mga senior citizens. Una, mayroon tayong social pension program para sa mga indigent senior citizens na ibinibigay ng SETV sa mga kwalipikadong senior na walang permanenteng kita o pensyon. Pangalawa, ang mga senior citizen ay may karapatan sa 20% discount at exemption sa GI sa mga gamot, serbisyong medikal, transportasyon, at iba pang mga produkto at serbisyo, alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act. Pangatlo, may mga lokal na pamahalaan, syudad o munisipyo, na may sariling ayuda para sa mga senior citizen, tulad ng cash gift sa kaarawan, ayuda sa Pasko, o libreng check-up sa health center. Mainam na tanungin sa inyong barangay o sa Office of Senior Citizens Affairs, o OSCA, kung ano ang mga lokal na benepisyong available sa inyong lugar. Ngayon, mga kababayan, bigyan ko kayo ng mga praktikal na tip at payo. Una, palagi nating siguraduhin na updated ang ating mga dokumento, Senior Citizen valid at mga record sa SET o GSIS kung mayroon. Pangalawa, kung mayroon tayong account sa SET o GSIS, panatilihing aktibo at updated ang contact information dahil kapag may bagong programa, malamang gamitin ang existing na sistema para sa pagpapadala ng impormasyon o benepisyo. Pangatlo, manood o magbasa lamang ng balita mula sa mapagkakatiwalaang source, opisyal na website ng ahensya, opisyal na social media account, o kilalang istasyon ng balita. Huwag agad maniwala sa mga hearsay o sa mga post na walang malinaw na batayan. Pang-apat, mga seniors, kung may kasamahan o kapamilya na may computer o smartphone, hilingin ang tulong nila para regular na i-check ang opisyal na pahayagan ng FAFI, GSIS, o Kongreso, kung mayroon man pagbabago sa status ng bill na ito. Panglima, kung kayo ay may kakilala na senior citizen na hindi gaanong marunong gumamit ng internet, ibahagi sa kanila ang tamang impormasyon ng malinaw at simple para hindi sila madali ng mga mapanlinlang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga tao tungkol sa ganitong uri ng balita. Una, ang pag-asang T-guaranteed, agad ang pera kapag may balitang ipasado na ang isang bill. Tandaan natin, mga kababayan, hindi lahat ng ipasado ay nangangahulugang ganap na batas na, at hindi lahat ng batas ay agad na may pondo para maipatupad. Pangalawa, ang paniniwala sa mga link o anunsyo mula sa hindi opisyal na pahina na nangangako ng Key Instant Claim PO Advance Registration kapalit ng bayad. Walang opisyal na ahensya ng gobyerno na maningil ng bayad para lang mag-register sa isang benepisyo. Pangatlo, ang hindi pag-update ng personal information sa GSIS o sa barangay na maaaring magresulta sa pagkaantala kung sakaling kailangan ng abiso o pagpapadala ng benepisyo. Pang-apat, ang pag-iwas magtanong sa OSCA o sa mga ahensya dahil sa kahihiyan o takot. Mga seniors, walang dapat ikahiya sa pagtatanong tungkol sa inyong sariling karapatan at benepisyo. Ito ay para sa inyo at ito ay isang serbisyong dapat ninyong malinaw na maintindihan. Sa pagwawakas, mga kababayan, mga seniors, ang I-1,000 Universal Pension Bill ay isang magandang balita na nagpapakita ng pagsisikap upang mas mapagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Pero tandaan natin, ang ihipasado na isa balita ay nangangahulugan lamang na umuusad ang proseso, hindi pa ito tapos, at hindi pa ito kasiguraduhan ng agarang benepisyo. Ang tama nating gagawin ay maghintay ng mahinahon, magbantay sa opisyal na anunsyo mula sa SEFE, ICC, GSIS, at Kongreso, at huwag agad maniwala sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon. Habang naghihintay, gamitin natin ang oras para ayusin ang ating mga dokumento,
alamin ang ibang benepisyong maaari na nating matamasa ngayon at ipaalam sa ating mga kapamilya at kaibigang senior citizen ang tamang impormasyon. Sama-sama tayong manood at mag-alaga sa isa't isa, dahil ang bawat senior citizen ay karapat-dapat sa respeto, alalahanin at suporta mula sa gobyerno at sa ating komunidad. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, mga kababayan, ay like nyo po ito, ay share sa inyong mga kapamilya at kaibigang senior citizen, at mag-subscribe para sa mga susunod na update tungkol sa mga benepisyo, pensyon, at programa ng gobyerno para sa ating mga seniors. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod na video.